Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ramdam na ni Shawnee ang takot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung saan siya magtatago kung sakaling malaman ng mga festejo ang mga ginagawa niya kay Carmela. Hindi niya akalain na mamahalin ng sobra ng mga festejo si Carmela. Tinanggap nila ito na para bang tunay nilang anak. Hinilot ni Shawnee ang sentido niya. Nag-iisip na siyang tumakas at umalis ng bansa pero ayaw niya pa rin isuko ang kumpanya dahil gustong-gusto niyang maangkin ito. Dahil kapag tumakas siya, ibig sabihin lang noon ay sumuko na siya at hinayaan si Carmela na manalo. Sa tingin ko, kailangan ko ulit gawin sa yung ginawa ko sa inyo noon ni Trina. Kailangan mong mamatay sa aksidente. Yun na lang ang huling paraan na naiisip ni Shawnee para tuluyan ang mawala sa landas niya si Carmela. Kapag nawala kayong dalawa sa landas namin na anak ko, si Sofia ang magiging tagapagmana ng kumpanya dahil siya na lang ang nag-iisang hidalgo. Kung hindi mo lang ako tinalikuran, Marvin, hindi kita idadamay sa mga plano ko. Aniya pa sa sarili niya. Tiningnan ni Shawnee ang laman ng bank niya. Kailangan niyang malaman kung kaya niya pa bang magbayad ng taong mauutusan niya para patayin si Carmela. Binuksan niya ang drawer niya sa kanya kinuhang maliit niyang baril. Mahigpit niya itong hinawakan. Kung sakali mang hindi na naman siya magtagumpay sa pagpatay kay Carmela, siya na mismong papatay dito. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Manager Cruz. Na-transfer mo na ba ang lahat ng mga pera ng kumpanya sa bank na ibinigay ko sa'yo? Tanong niya. Yes, all of it. Bukas na bukas din huhulihin na si Carmela. Napangiti si Shawnee sa magandang balita na narinig niya. Napatango na lang siya sa kanya ibinaba ang tawag. Hindi pa tapos ang laban natin. Kung akala mong nanalo ka na, pwes nagkakamali ka. Nakangisi niyang saad. Samantala naman, masayang-masaya na si Carmela dahil nabawi niya na ulit ang kumpanya sa mag-ina. Kung meron man siyang isa pang hiling, yun ay ang mabigyan ng hustisyang kanyang ina. Pero hanggang ngayon, nahihirapan pa rin sila na makuha yon. Come in, sagot ni Carmela nang may kumatok sa pintuan niya. Pumasok naman si Idam na nakangiti sa kanya. May dala-dala itong mga pagkain at isang bouquet. Sa kanya ibinigay kay Carmela. Nag-abala ka pa, hindi naman ako mahilig sa mga flowers at chocolates. Pero thank you, I really appreciate this. Hinalikan ni Idam sa labi si Carmela bago sila naupo sa sofa. Hindi ba kita naabala? Tanong ni Idam. Hindi naman. How about you? Wala ka bang gagawin ngayon? Binuksan na ni Idam ang mga binili niyang pagkain sa binigyan si Carmela. Maaga ko natapos sa mga trabaho ko, kaya binisita na muna kita dito. Marami ka bang gagawin ngayon? Gusto mo bang tulungan na kita para makauwi na tayo ng maaga? You sure? Kaya ko namang gawin yung mga gagawin ko ngayon. Kung talagang wala ka namang gagawin, pwede ka namang magpahinga sa room ko dito para ma-relax mo na rin yung katawan mo. Umiling naman si Idam. Hindi naman ako inaantok, saka hindi rin ako makakatulog ng maayos kapag alam kong yung asawa ko busy sa mga ginagawa niya. Tulungan na lang kita. Nakangiting saad ni Idam. Ngumiti at tumango na lang si Carmela. Nagmerienda na silang dalawa. Hindi maiwasang mapatitig ni Carmela kay Idam. Hindi niya akalain ng lalaki inalok niya ng kasal para lang makapaghiganti kay Sofia ay mamahalin niya. Masasabi pa rin niyang maswerte siya dahil nakatagpo siya ng mga taong totoong magiging kakampi niya. May dumi ba ako sa mukha ko? Tanong ni Idam sa kanya pinunasan ng mukha niya. Umiling naman si Carmela. Nakakamanghalang no kung paano kumilos ang tadhana, kung paano tayo paglaruan. Akalain mo yon, ikinasal tayong dalawa na hindi man lang natin alam na ikaw palang ama ng mga anak ko. Natutunan mo akong mahalin at hindi ka rin naman mahirap mahalin dahil ipinaramdam mo talaga sa akin ang totoo mong nararamdaman. Sa tingin mo kaya malalaman mong may mga anak ka kung si Sofia ang napakasalan mo? Napaisip naman si Idam sa mga sinasabi ni Carmela.
Sa tingin ko, oo, blessing in disguise ang ginawang paninira ni Ruel sa akin noon. Kung si Sofia ang napakasalan ko, malalaman ko pa rin kung sinong babaeng nakasama ko noong gabi sa hotel 5 years ago dahil kay Ruel. Sagot niya. Napaisip naman si Carmela saka siya napatango. Posible namang mangyari yon. Nagpatuloy ang pagkwekwentuhan nilang dalawa habang nagmemeryenda. Nang matapos naman silang magmeryenda ay tinulungan na ni Idam si Carmela sa mga gawain nito. Lumipas ang maghapon na yun, busy si Carmela sa mga upcoming projects ng kumpanya nila. Marami siyang kailangang basahin ng mga proposals para malaman kung sinong aprubahan niya. Ma'am Carmela, may mga naghahanap po sa'yo. Natatarantang wika ng sekretary niya nang pumasok ito. Hindi pa man naitatanong ni Carmela kung sinong mga naghahanap sa kanya nang may mga pumasok na sa loob ng office niya. Kunot noon niyang tinignan ng mga to. Anong kailangan niyo? Seryoso niyang tanong kaagad. Iniimbitahan ka namin sa presinto, Mrs. Festejo, para sa ilan naming mga katanungan. Base sa report niyo sa BIR, hindi kayo nagbabayad ng tax sa loob ng 1 taon. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Carmela. 1 taong hindi nagbabayad ng tax ang kumpanya nila? Pero paano nangyari yon? Kami ba talagang hindi nagbabayad ng tax o baka naman nagkakamali ka lang, officer? Aniya. Base sa taong nag-report sa amin at sa record nyo sa BIR, hindi ako pwede magkamali, Mrs. Festejo. Ikaw ang namamahala sa kumpanya kaya responsibilidad mong siguraduhin na nagbabayad ang kumpanya ng tax. Kailangan niyo sumama sa amin. Hinila na ng lalaki si Carmela palabas ng office niya. Napapatingin ng mga empleyadong nakakita sa kanya. Officer, tama ba ako ang huhulihin niyo o ang stepmom ko? Siyang namahala ng 5 taon sa kumpanya at nagsisimula pa lang akong pamahalaan ito. Kaya bakit akong kailangan yung imbitahan sa presinto? Nagtataka niyang tanong. Base sa nalaman namin, ma'am, 1 taon nang ikaw ang namamahala sa kumpanya. At sa loob ng 1 taon na yon, hindi ka nagbabayad ng tax. Hilaw na lang na natawa si Carmela. Alam niyang ang stepmom niya ang may pakana nito. 1 taon silang hindi nagbayad ng tax. Tapos, siya ang pagbibintangan ng hindi nagbabayad. Napapailing na lang siya pero kahit na anong gawin sa kanya ng stepmom niya, malalampasan niyang lahat ng iyon. Hindi na siya mapipigilan ni Shawnee na mabawi ang kumpanya. Tahimik na sumama si Carmela sa presinto. Tuwang-tuwa naman si Shawnee dahil alam niyang maipapakulong niya na si Carmela. Kapag nakulong ito, may iiwan sa kanya ang kumpanya. Nang malaman naman kaagad ni Idam ang nangyaring panghuhuli kay Carmela ay pinuntahan niya ito kaagad. Mabilis niyang hinanap kung nasaan ang asawa niya. Where is my wife? Galit niyang pagwawala sa front desk dahil hindi niya makita si Carmela. Nasa interrogation room po, sir. Sagot ng isang pulis. Mabilis na nagtungo sa interrogation room si Idam. Nang makita siya ng mga pulis ay mabilis silang tumayo. Mula sa labas ay kitang-kita ni Idam ang asawa niyang nasa loob ng interrogation room na para bang isang kriminal. Ilabas niyo siya. Dahil kung hindi, lahat ng mga may kinalaman sa panghuhuli sa asawa ko, kakasuhan ko. Motoridad niyang wika. Pasensya na po, sir, pero kailangan pa namin siyang... Ilalabas niyo ba siya? O kayong hihimas ng rehas? May diin na wika ni Idam. Nagkatinginan na lang ang mga pulis sa isa't isa. Pero wala silang nagawa kung hindi ang ilabas si Carmela sa interrogation room. Nang bumukas ang pintuan, ay mabilis na pumasok si Idam. Sa kanya hinila si Carmela palabas. Mr. Festejo, hindi pa kami tapos na tanungin siya. Anas na isang pulis. Masamang tinignan ni Idam ang lalaking nagsabi nun. Dinala niyo ditong asawa ko nang wala man lang warrant of arrest. Lawyer na lang namin ang kausapin niyo. Ulitin niyo pang dalhin ditong asawa ko na para bang isa siyang kriminal. Sisiguraduhin kong hindi lang kayo mawawala ng lisensya. Sisiguraduhin ko rin hihimas kayo ng rehas. Pagbabanta niya, napatras naman ang mga pulis at napalunok na lang ang ilan dahil sa takot nilang kalabanin ang mga Festejo. Nilabas na ni Idam si Carmela ng presinto. Hindi maipintang itsura niya dahil sa galit na nararamdaman niya. Hinuli ang asawa niya na para bang napakalaki ng kasalanan niya. Are you okay? Hindi ka ba nila sinaktan? Hindi ka ba nila nilagyan ng posas dahil kung oo, sisiguraduhin kong mawawalan ng trabaho ang mga taong gumawa nun sa'yo. Baka siyang panggigiging ni Idam pero pilit niyang pinapakalmang sarili niya.
I'm fine. Wala naman silang ginawa sa akin. Nagtanong-tanong lang sila tungkol sa tax na hindi binayaran ng kumpanya. Kung hindi nagbabayad si Tita Shoni ng tax sa loob ng 1 taon, saan niya dinalang mga pera? Anas niya. Hindi na siya magtataka kung sinong nagnanakaw ng fund ng kumpanya nila. Si Shoni lang naman ang may access ng lahat. Hindi ka ba talaga nila titigilan kapag akong naubusan ng pasensya? Pasensyahan na lang talaga kami. Nagagalit ng wika ni Idam. Kapag hindi pa rin nila titigilan si Carmela, siya nang gagawa ng paraan para sila naman ang makulong ng sa ganon, ay hindi na nila magugulo si Carmela. Matatapos din to kapag tuluyan ng gumaling si Yaya Lita at kaya niya na mag-witness, hindi na rin nila ako magugulo. Sisiguraduhin ko sa kulungan na tatanda si Tita Shoni. Gusto ko sanang gawin din sa kanyang ginawa niya kay Mommy. Pero naisip kong mas maganda kung unti-unti siyang mamamatay. Yung tipong hihilingin niya lang. Napatay na lang siya. Ani ni Carmela. Kinalma ni Adam ang sarili niya dahil baka makalimutan niyang babae at mas matanda sa kanya si Shoni kapag nandilim ang paningin niya. Kung maulit man ulit ito, tawagan mo ko kaagad. Huwag kang sumasama sa kanila kaagad dahil paano na lang kung hindi ka nila diniretso sa police station. Paano kung yun ang naisip ni Shoni na paraan para patayin ka? Call me immediately if this happened again. Do you understand? Huwag kang sasama. Seryosong paghahabilin ni Adam. Yeah, I promise. Sagot na lang ni Carmela para tumigil na si Adam at hindi mauwi sa pagtatalo nilang dalawa. Samantala naman, papasok na sana si Sofia ng kumpanya nang harangin siya ni Ruel. Napalunok si Sofia at napaatras. Sa tuwing nakikita niyang mga festejo ay natatakot na siya dahil pananakot na mga to sa kanya. Wala akong ginawa kay Carmela. Kung pipilitin mo naman akong aminin kung may kinalaman ako sa pagpapakidnap sa kanya. Kahit napatayin mo pa ako, wala akong aaminin dahil wala akong kinalaman doon. Pagtatanggol niya kaagad sa sarili niya. That's good then kung wala kang kinalaman. Can you do me a favor? Kausapin mong mami mo kapag hindi pa niya tinigilan si Carmela. Buong pamilya ng festejo ang makakalaban niya. Pananakot na naman ni Ruel kay Sofia. Mabilis na umalis si Sofia dahil baka masampal siya ni Ruel. Nagawa siyang sampalin ni Chairman na magtagpo ang mga landas nila. Nang malaman naman ni Marvin ang nangyari kay Carmela ay hinanap niya kaagad kung nasaan si Shoni. Nang malaman niyang umuwi na ito sa bahay nila ay umuwi na rin siya. Nasaan si Shoni? Seryoso niyang tanong sa katulong nila. Nasa pool area po siya sir, sagot nito. Pinuntahan kaagad ni Marvin si Shoni. Naabutan niya itong umiinom ng wine at kumakain ng prutas habang nakangiti na tila ba nagtagumpay sa plano niya. Marvin, you're home! Bahagyang nagulat na wika ni Shoni pero nabitawan niya na lang ang wine glass niya nang malakas siyang sampalin ni Marvin. Hindi pa nakontento si Marvin sa isang sampal at muli niya ulit itong sinampal sa kabila namang pisngi. Sa lakas ng pagkakasampal ni Marvin na mula ng mga pisngi ni Shoni. What the hell is wrong with you? Bakit mo ako sinampal? Galit niyang sigaw kay Marvin. Nakakuyom ang mga kamao ni Marvin. Gusto niyang suntukin sa mukha si Shoni. Pero pinipigilan niyang sarili niya dahil baka mawalan ng malay si Shoni. Hindi mo ba talaga titigilan yung anak ko? Leave Carmela alone, Shoni. Bakit mo binibintang sa kanyang bagay na hindi niya naman ginawa? Ikaw ang namahala sa kumpanya sa loob ng 5 taon. At alam naman natin nakakasimula pa lang ni Carmela na pamahalaan ng kumpanya. Aalamin ko kung sino ang taong binayaran mo para ipahuling anak ko at ipahiya siya sa publiko. Sisiguraduhin kong pareho kayong makukulong. Nanggagalaiting saad ni Marvin sa kanya tinalikuran si Shoni na natulala na lang dahil sa malakas na sampal ni Marvin. Nang makauwi si Sofia ay dumiretso siya kagad sa kwarto ng kanyang ina. Naabutan niyang pinapahira ni Shoni ng yelo ang mukha nito. Kitang-kita ni Sofia ang pamumula ng pisngi ng kanyang ina. Kayo bang nagpa-aresto kay Carmela? Mom, tama na! Sumusuko ng wika ni Sofia. Takot na siya sa mga pagbabanta at pananakot ni Ruel sa kanya at ng mga festejo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Ayaw kong bumalik na naman tayo sa kung anong buhay natin dati. Dapat tinutulungan mo ko, hindi yung pinipigilan mo ko sa mga plano ko. Tama na, Mommy.
Wala na tayong magagawa dahil masyado na makapangyarihan si Carmela. Lahat ng mga festejo ay nasa kanyang simpatya. Takot na ako sa pananakot sa akin ni Ruel at kapag hindi ka pa tumigil sa mga ginagawa mo, kay Carmela sa basurahan na talaga tayo pupulutin. Huwag yun nang palalain pa yung sitwasyon. Hayaan na natin si Carmela at ibigay na lang natin sa kanya ang gusto niyang katahimikan. Tila batang pagwawala ni Sofia. Naiiyak na lang siya dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang ina. Hahayaan mo na lang ba na makuha ang lahat ng mga pinaghirapan natin? Hindi ako makakapayag na siya lang ang makikinabang sa mga pinaghirapan ko. No! Ayaw paawat pa rin ni Shoni. Napapailing na lang si Sofia sa kanyang ina. Pagod na ako. Maswerte na ako napatawad ako ng mga festejo dahil sa panlulokong ginawa ko sa kanila. Pero iba nila pahalagahan si Carmela. Carmela is like a queen to their family. Kapag pinili mo siyang kalabanin, lahat ng mga taong nasa paligid niya, kalaban mo na rin. Huwag mo kong sisisihin, ma'am, kapag may nangyari sa'yo. Binalaan na kita. Sinabihan na kita at kung mauuwi ka man sa kulungan, huwag mo kong sisisihin. Pagod ng saad ni Sofia sa kanya ito iniwan. Magpapalipas na lang muna siya ng araw sa hotel. Hindi na rin muna siya babalik ng kumpanya para hindi rin siya mapag-initan ng mga festejo, lalo na't ayaw magpaawat ng kanyang ina. Lumipas pa ang mga araw, magkasama si Carmela at Ruel na pinuntahan ng mga clients nila. Tig-isa sila ng sasakyan dahil hindi naman sila sabay na pumunta sa meeting place. Humingi ng sorry si Carmela dahil hindi sila nakapunta noong nakaraang meeting nila. Dahil sa hindi nila inaasahang pangyayari. Nang matapos ang meeting ay nauna na si Carmelang umalis pero habang nasa kalagitnaan siya ng biyahe, ay napahinto siya sa gilid dahil naramdaman niya ang pag-flat ng gulong niya. Bumaba siya ng sasakyan at tiningnan ang gulong niya sa likod. Napapahilot na lang siya sa sentido niya. Napakainit pa naman at hindi niya rin kayang ayusin ang mag-isa ang gulong niya. Kaya bumalik siya ulit sa loob ng sasakyan niya para magpalamig. Tinawagan niyang sekretary niya para sunduin siya sa location niya. Sa loob na siya ng sasakyan naghihintay dahil wala naman siyang pwedeng silungan. Habang naghihintay siya, nagsa-cellphone lang siya. Nang maalala niyang naiiwan pa si Ruel sa meeting place nila, tinawagan niya ito para daanan siya. Hinintay niyang sagutin na Ruel ang tawag niya pero nang marinig niya malakas na busina ng malaking truck ay inangat niyang paningin niya. Nilingon niya ito sa gilid niya at kitang-kita niyang mabilis sa patakbo nito. Natulala na lang si Carmela. Hindi na kumurap ang mga mata niya dahil napako ng mga to sa malaking truck na babangga sa kanya. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang gumalaw pero tila ba hindi niya maramdaman ang sarili niyang katawan. Hinihintay niya na lang ang pagbangga sa kanya ng truck. Ilang metro na lamang ang layo ng truck ay pinikit niya ng mga mata niya para i-ready ang sarili niya sa malakas na impact pero minulat niya rin to. Nang makita niyang may sasakyang nahaharang sa kanya, nanlaki ang mga mata niya nang makita niya si Ruel na nasa unahan niya at itong unang mababangga ng truck. Nakatingin sa kanya si Ruel saka itong ngumiti. Ruel! Mahina niyang usal. Lumipas ang ilang segundo at bumangga na sa kanilang malaking truck. Sa lakas ng impact ay tumamang ulo ni Carmela sa dashboard. Ramdam niya na ang hilo niya dahil tila ba nilamog ang katawan niya. Dahil sa impact ng pagkakabangga. Naramdaman ni Carmela ang pagtulo ng malapot na likido sa mukha niya mula sa noo niya. Hindi niya kaagad na imulat ang mga mata niya dahil sa gulat. Nang maalala niya si Ruel ay pinilit niyang iminulat ang mga mata niya. Nakasuot naman siya ng seatbelt kaya hindi siya tumalsik. Lumabas siya kaagad para puntahan si Ruel. Ruel! Ruel, are you there? Oh my God! Umiyak ng wika ni Carmela. Nagpapanik na siya dahil hindi sumasagot sa kanya si Ruel. Sinubukan niyang buksan ang pintuan pero hindi niya magawa dahil nakalak ito at sira na rin ito dahil sa pagkakabangga sa kanya ng truck. Nahihilo pa rin si Carmela pero pinipilit niyang makatayo ng diretso para gisingin si Ruel. Ruel, please wake up, Ruel! Mahina niyang wika. Pakaramdam ni Carmela ay mawawalan na rin siya ng malay dahil hilong-hilo na siya. Ruel! Aniya pa. Sunod-sunod ang paglandas ng mga luha niya nang makita niya si Ruel. Naduguan na ang ulo at walang malay. Lalong nahilo si Carmela sa nakita niya dahil
Bumabalik sa alaala niyang nangyaring aksidente sa kanila ng kanyang ina. Kitang-kita niya rin ang dugo ang mukha ng kanyang ina noong gabing iyon. Hindi na kinaya ni Carmela kaya bumagsak na siya sa mainit na semento. Ilang minuto lang naman ang lumipas nang dumating na ang sekretary niya. Tumawag na rin ng ambulans sa mga nakakita sa nangyari. Hindi nila ginalaw si Carmela dahil natatakot sila na baka may mabali silang buto dito. Nang dumating ang ambulans ay mabilis nilang dinala sa ospital si Carmela habang nahirapan pa sila kay Ruel na ilabas. Nang malaman ni Idam ang nangyari ay mabilis siyang nagtungo ng ospital, ganun na rin ang iba pang mga festejo. Habang nasa biyahe ay nanginginig si Idam. Paulit-ulit na inuusal na sana'y ligtas si Carmela. Sunod-sunod niyang binusinahan ng mga sasakyang nasa harapan niya para bigyan siya ng daan. Shit! Inis niyang saad nang maipit siya sa traffic. Gusto niya nang makarating sa ospital para alamin ang kalagayan ni Carmela. Pero wala siyang magawa dahil sa tindi ng traffic. Sunod-sunod siyang nagbusina. Wala na siyang pakialam kahit na magalit sa kanyang mga nasa harapan niya. Sir, buksan mo yung bintana mo. Saad ng isang police enforcer. Dahil sa pagbubusina ni Idam. Binaba naman kaagad ni Idam ang bintana niya at bago pa man magsalitang enforcer ay inunahan na siya ni Idam. Sir, pasensya na pero nagmamadali lang ako. Na-aksidente ang asawa ko at dinala siya ngayon sa ospital. Wala siyang ibang kasama dun kaya nagmamadali ako makarating. Pagpapaliwanag niya. Ganun po ba sir? Sige po sir pero mag-iingat po kayo. Anas naman ng pulis saka umalis. Nang lumuwag naman ng traffic ay mabilis na pinatakbo ni Idam ang sasakyan niya hanggang sa makarating siya sa ospital kung saan dinala si Carmela. Miss, saan dinala si Carmela Festejo? She's my wife. Natataranta niyang tanong kaagad sa nurse station. Tinignan ng nurse sa computer niya kung may pasyente bang Carmela. Dinerecho po siya sa OR sir. Sagot naman ng nurse. Galit na napahampas sa counter si Idam. Nagtungo na siya sa waiting area ng operating room. Ano bang nangyari kay Carmela? Bakit kailangan sa operating room siya idiretso? Gaano kalalang kalagayan niya? Mga katanungan sa isip ni Idam. Habang naghihintay siya sa labas ay hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya naglalakad sa labas ng operating room. Dinerecho rin sa operating room si Ruel. Nagsidatingan na rin ang mga festejo at lahat sila ay naghihintay sa paglabas ni Carmela at Ruel mula sa operating room. Tahimik lang silang lahat habang naghihintay. Napatingin na lang silang lahat kay Idam nang bigla nitong sinuntok ang pader dahilan para dumugo ang kamao niya. Papatayin ko ang taong gumawa nito sa kanila. Dudurugin ko ng pinong-pinong mga buto nila. May diin niyang saad. Dumating na rin si Marvin pero gaya ng mga festejo ay naghintay din siya. Nang makita ni Idam si Marvin ay nilapitan niya ito. Nakakuyom ang mga kamao niya kaya hinarangan siya ng kanyang ina. Anak, please calm down. Pakiusap niya dito pero na kay Marvin ang tingin ni Idam. Hindi mo ba talaga kayang kontrolin ang asawa mo, Mr. Hidalgo? Walang ibang gagawa nito sa kanila kung hindi si Shawnee. Wala ka malang bang gagawin para sa anak mo? Bakit hindi mo malang magawang protektahan ang legal mong anak sa killer mong kabit? Nang gagalaiting sigaw ni Idam. Pinigilan na rin ni Jackson ang anak niya dahil baka bigla nitong masuntok si Marvin sa tindi ng galit. Napayuko naman si Marvin, nahihiya siyang harapin pang mga festejo. Pasensya ka na, iho. Tama ka. Wala akong kwentang ama kay Carmela. Aniya. Hilaw na lang na natawa si Idam. Wala ka na nga kwenta sa kanya. Hindi mo na nga siya nagawang protektahan noon hanggang ngayon pa rin ba? Harap-harapan ka ng ginagago ng kabit mo. Pero wala ka pa rin ginagawa. Hindi ka naman paralisado, Mr. Hidalgo. Pero wala kang kwentang ama. Adam, stop it. He's still your father-in-law. Sigaw ni Jackson. Don't worry, I understand. Ani ni Marvin. Aalis na lang muna ako. Pasensya na. I'm sorry about his action. Sana niintindihan mong nadadala lang siya ng matinding emosyon. Hinging paumanhin ni Jackson kay Marvin. Tumango na lang si Marvin saka siya tipid na ngumiti. Pinili niya umalis na muna at maghintay sa ibang lugar para maiwasan nilang gulo sa waiting area. Makalipas ang ilang minuto, ay nilipat na rin sa private room si Carmela, maayos ng kalagayan niya. Habang si Ruel naman ay diniretso sa ICU dahil mas malala ang natamo niya. Naupo kaagad si Idam sa gilid ni Carmela, tinawakan ng kamay nito.
Dire-diretsong tumulong mga luha niya habang hinahalikan niyang likod ng palad ni Carmela. Pigil ang hikbi niya. Natatakot siyang mawala sa kanya si Carmela. Hindi niya alam kung kakayanin niya ba kapag nangyari yun. Babe, please wake up. Huwag mo naman akong takutin, no. Alam mo naman kung gaano ko. Takot na takot kapag ikaw ang nawala sa akin. Kaya kong isukong lahat. Kaya kong mawalang meron ako pero kayo na pamilya ko. Namamatay ako kapag kayo na nawala sa akin. Nahihirapan niyang wika dahil sa hikbi niya. Hindi na muna pumasok si Maria para bigyan ng oras at space ang anak nila na makasama si Carmela. Lahat sila ay nag-aalala sa kalagayan nilang dalawa ni Ruel. Hindi binitawan ni Adam ang kamay ni Carmela. Hinihintay niya itong magising pero sumapit ng gabi. Hindi pa rin siya nagigising. May bandage sa noo si Carmela dahil sa pagkakauntog niya sa dashboard. May ilang galos siya sa braso dahil sa mga nabasag na salamin. Hindi umaalis si Adam sa tabi ni Carmela dahil gusto niya siya na unang makakita ni Carmela kapag nagising ni ito. Gustong puntahan ni Adam ang taong gumawa nito kay Carmela para gumanti pero ayaw niyang iwan dito si Carmela kahit na may makakasama naman ito. Samantala naman umalis na muna si Marvin ng hospital kanina. Nagutos siya kaagad na hanapin ang driver ng truck na bumangga sa anak niya. Gusto niyang kausapin si Shoni at tanungin ito kung may kinalaman ba siya sa nangyaring aksidente pero alam niya namang hindi aamin si Shoni. Habang kumakain naman si Sofia sa loob ng kwarto niya sa hotel ay nakita niya sa balita ang nangyaring aksidente kay Ruel at Carmela. Napaawang na lang ang labi niya at napatulala dahil sa laki ng damage ng dalawang sasakyan. Napalunok si Sofia. Iniisip niya kung may kinalaman bang mommy niya sa nangyaring aksidente. Sinadyang aksidente. Usal niya nang marinig niyang sinabi ng reporter. Kung mommy niyang may gawa, sa aksidente siguradong galit na galit ang mga festeho sa kanila. Nangihinang sumandal si Sofia sa sofa. Ano bang pumapasok sa isip niyo, Mom? Sana lang ay nagkakamali lang ako ng iniisip. Sana lang ay wala kang kinalaman. Ano ang gagawin ng pamilya Festejo ngayong patuloy na ginagawa ng masama ni Shoni si Carmela? Magawa kayang malusutan ni Shoni ang gulong pinasok niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.